Magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga po naman po. I'm very privileged to be part of your celebration. Papasalamat ako kay Dr. Bandy, Rosa, for invite. Orozco pala, sorry. Orozco. For inviting me over here and be part of this 30th anniversary. Napakaganda naman po na ginawa niya pag-imbita because of her great concern and love for the staff, teachers, and employees. Ngayon daw pong grasya ng Diyos ay dumalo rin sa inyo yung tinatawag na healing grace. You know? So, ang healing grace ng Diyos ay dadaloy sa inyong lahat in one way or another. Lahat po tayo nagkakasakit eh. Kahit paanong iingat natin, kahit paanong kainin natin, magkakasakit ang tao. But God is amazing because He provides to us some remedies. Ang isa dito ay yung misa dahil sa inyong pananampalataya na talaga namang may gumagaling. But more than anything, yung tinatawag nating physical, spiritual healing ang kinakailangan natin. Siguro nakita niyo yung tsunami sa Japan. That was, kagabi ko lang nakita sa YouTube yung kung paano yung mga barko. Unbelievable, unimaginable. So I hope this gives you something to think about. Sana nakapag-isip-isip tayo na in an instant pala, pwedeng kunin ang ating buhay. Bakit ko sinasabi yan? Kasi minsan tayo kung mga buhay, malalakas, akala natin wala na tayong kamamatayan. Akala nga natin we have this control over our life. Akala nga natin kayo ang malakas, maganda, may pera, wala tayong pakundangan sa iba. Hindi natin, we are not sensitive to the needs of others. And most of the time, we are so preoccupied sa ating mga sarili lamang. Ang iniisip lang natin ang ating sarili. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na away, maraming nag-iinggitan, napakaraming sama ng loob ng tao. And this is what I want you to think and consider na marami tayong nasasayang na oras na sa panahon ibinigay sa atin ng Diyos, we are wasting it by quarreling. We are wasting it by not doing good. And in doing so, we are the one who suffered. Sa maikling oras na ibinigay natin ng Diyos, ginagamit pa natin ito sa sama ng loob, sa tampo, sa pakikipagsigawan. Hindi natin alam na yung buhay na bigay sa atin ay hiram lamang. Sinasayang natin ito. So this is also an appeal. This healing ministry is an appeal to you. Binigyan ako ng Diyos na makapagsalita sa inyo. Ano ba ang dapat gawin? So ang sasabihin ko naman sa inyo, yung sinasabi ni Jesus. Kasi it is just normal na magkaroon tayo ng tinatawag na struggle to pray. Paano ba magdasal? Tuwing ako magdadasal, nakakatulog ako. Paano ba magdasal? Hindi ko alam ang aking sasabihin. Sapat na ba ang magrosaryo? Sapat na ba ang sumimba? Pag ako na may sisimba, inaantok ako. Pag ako sisimba, ang aking katabi, kwento ng kwento. Ang aking anak, ikot ng ikot. You know, napakaraming distractions. Are you not noticing when you are becoming closer to God? And these distractions are everywhere. May cellphone, tutunog. Minsan, pag sensitive ang iyong ilong, yung katabi mo pa, mabaho. Sasabihin mo, nakakasakit naman ang ulo itong katabi kong ito. Sana hindi na ako dito tumabi. So, those are the distractions. But in today's gospel, Jesus is teaching us on how to pray. And then He said, go to your room and pray. Pray from the heart, yung Our Father who art in heaven. Why Jesus is
asking us to pray. Kasi may sasabihin ang Diyos sa inyo. At ano ang kanyang sasabihin? Ang sasabihin ng Diyos, yung makakabuti sa inyo. Alam nyo, minsan, may nakausap akong babae na umiiyak. Sabi niya, Diyos ko, Father, hindi ko kayo malapitan sa dami. Mabuti na lang nakita kita ngayon. Pwede ba may i-request ako sa iyo? Sabi ko, ano yun? Father, tulungan mo naman ako. Ipagdasal mo po ako dahil 40 anyos na po ako. Hindi ko pa po naranasang ligawan. Sabi ko, Diyos ko, ay mahirap ng problema yan. Pero hindi kita matutulungan. Ipagpe-pray na lang kita. Sige, Father, i-pray mo ako. Nung ipe-pray ko na siya, nag-open siya ng mata. Sabi niya, alam mo, Father, naisip ko, alam ko naman kung bakit walang nanliligaw sa akin. Ako'y curious. Ano kaya ang dahilan? Siguro, Father, dahil napakataba ako. Sabi ko, ano gusto mong i-pray sa iyo ngayon? Pwede ba, Father, ipag-pray mo akong pumayat? Sabi ko, alam mo, ikaw lamang ang nagpa-pray sa akin yan. Hindi ko alam pa ang sasabihin ko, magdadasal ako. So, nagdasal nga ako. Nilapitan ko na siya. Sabi ko, Diyos ko, ano po ang sasabihin ko sa babaeng ito? Binigay naman ng Diyos. Binulungan ko siya at ang sabi ko ay ito, huwag kang kumain ng madami. Umalis na po ang babae. Pagkatapos ng isang taon, nagkita uli kami. Hindi ko nakilala, may boyfriend na. Sabi sa akin, Father, ako mo si Cecil, yung nagpa-pray sa inyo. Salamat po, nagka-boyfriend ako. Sabi ko, ano nangyari sa inyo? Father, simula nung ipinray over niyo ako at binulungan niyo ako, tuwi akong kakain na alaala ko kayo. Hindi na po ako ginanahang kumain. You know, natuto ako dyan, no? I learned so much from it. Na itong ating Diyos, tuwi tayong magdadasal, may sasabihin. Ngayong araw na to, may mensahe ang Diyos. Kapag ka po kayo sumimba, at hindi kayo nakatanggap ng mensahe galing sa Kanya, kulang. Ang mensahe ng Diyos ay para sa ating kabutihan. We always have issues. And those issues and problems have solutions. Bawat sa mga batang ito, ang sasabihin ng Diyos ay, huwag kang tamad mag-aral. Huwag kang laging nasa computer. Huwag kang chat ng chat sa Facebook. Yan ang sinasabi ng Diyos. Huwag kayong masyadong maaarte. Yan. Huwag kayong masyadong pa-cute. Ganyan. You know, may sinasabihin ang Diyos sa inyo na it's pertinent. It's for your own personal good. God is always willing to challenge you. Bawa, yung mga batang ganyan, napakarami yung insecurities. Hindi mo malaman, saan ba nang gagaling itong inggit ko na to? Gusto mong maging katulad nung, gusto mong maging katulad nito. Kaya tuloy, ang pagpasok ninyo, magkakamukha ng ang buhok nyo, pare-pareho. Pag may nakita sa iba, pupunta rin sa nanay niya, nakakita po ako ng bagong cellphone ng aking kaklase, ibilin niyo rin po ako. Yung bang something na pertinent to the situation, yun ang sasabihin sa inyo ng Diyos. Huwag kang masungit. Tapos magtataka ka, mababa ang iyong marka. You know, every single human being wants to be successful. Kayong mga batang nandito ngayon, gusto niyo gumanda ang buhay. But ang success, hindi bumabagsak sa langit. Yan ay pinaghihirapan. Hindi ka magiging successful o gaganda ang iyong buhay kung hindi ka magsisikap. So, this God is going to direct you. But you need to pray. This God is going to talk to you, but you need to listen. But you cannot listen if you not give God time. Hindi ba kayo nagtataka?
Ang tagal ng ini-spend nyo sa cellphone, ang tagal ng ini-spend nyo ng oras na ibinibigay nyo sa computer, ilang minuto ang ibinibigay nyo sa Diyos. And yet, alam nyo naman na ang Diyos ay makapangyarihan. Itinuturo sa school, itinuturo ng inyong magulang, and yet, God is powerful. Ba't hindi tayo pumupunta sa Kanya? Ilang minuto kayo lumuluhod at nagdadasal? Pumipikit ang mata. Ilan sa inyo ang nagdadasal dito bago matulog? At kung magdadasal, gaano kalalim ang inyong ugnayan sa Diyos? Prayer is not talking, meaning it's not oration, meaning ang pagdadasal hindi lang bla 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 bla. No. Ang sabi ng Diyos, pray from the heart. Kaya ang tao, tinatamad magdasal at ayaw nang magdasal dahil hindi nila nararamdaman ang Diyos kung sila ay nagdarasal. Yan nga, ang Diyos na ito may ibinubulong. Ang sinasabi ay, huwag ka nang magtampo. Huwag kang naiinggit. Huwag kang nagagalit. Huwag kang sinungaling. No. Don't. Yan ang mga sasabihin ng Diyos. Bakit sasabihin niya ng Diyos sa atin? Kasi mga kapatid, yun ang makakabuti sa atin. So ang Diyos na to, may sasabihin. At ang sasabihin na yan is doable. Pwede natin gawin. Simple. Ang Diyos po, ang Diyos, hindi inililito ang tao. Kapag ka ikaw ay nalilito, hindi mo alam ang gagawin, nangyayari yan sa iyo dahil hindi mo naririnig ang Diyos. Alam mo, bawat misa, ang sinasabi natin na ito, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat tumanggap sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa araw na ito, maraming grasya ang ibibigay ng Diyos sa lugar na ito. Sa inyong mga batang estudyante, sa mga teacher, sa mga staff, sa mga magulang, lahat po tayo may problema. Ang sinasabi ng Diyos ay ito, magdasal ka lamang, may solusyon ang problema mo. Amen? Palakpakan natin ng Diyos yan. Magdasal ka lamang, ang mabigat ninyong nararamdaman sa inyong dibdib, gagaan. Magdasal ka lamang, ang inyong naguguluhang isip, magliliwanag. Karamihan po lalo sa may sakit, nanghihina ang loob. Karamihan po sa mga may problema sa pamilya, naapektuhan ang lahat. Anak, asawa, masakit. Yung mga may financial problem, marami dyan. Ang bansa natin naghihirap. Marami sa atin mahirap. Ang Diyos, gagabayan kayo. Magdasal lamang tayo. At uumpisahan natin yan sa umagang ito, sa pamamagitan ng misa, umaasa ang Diyos na kayo ay pipigit ang mata, luluhod ang inyong mga tuhod, magdadasal at mananalangin, at sasabihin niya sa inyo ang solusyon sa inyong mga problema. At bibigyan niya kayo ng lakas na magawa ang kanyang ipinagagawa. Minsan, akala nga natin, hindi kaya natin gawin ang ipinagagawa ng Diyos. Wrong. Lahat ng ipapagawa sa atin ng Diyos, kaya nating gawin. Tandaan niyo yan. Huwag niyong sabihin, hindi niyo kaya. Ang pinakamaganda pong magawa ng isang tao sa mundong ating ginagalawan ay gawin ang ipinapagawa ng Diyos. Sabihin mo, hindi naman namin alam ang gustong gawin ng Diyos. Ang gusto namin gawin, malalaman niyo yan sa tamang panahon. Amen. Tumayo po tayo. Tayo ay hihingi sa awa sa Diyos, sa ating mga panalangin, sa ating mga kahilingan, ating itutugon. Lord, have mercy. Please repeat. For the Church, that she may receive from God the grace to turn anew to her Lord and Master,
Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For all men and women, that through repentance they may obtain pardon of their sin. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For all sinners, that they may live by the faith that produces works of repentance. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our community, Saint Francis of Assisi College, that we may help others in our daily needs. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Let us pray in silence for our personal intentions. Sa mga nandito ngayon na may sakit, may nararamdaman hindi maganda sa katawan, may diabetes, malabo ang mata, may cancer, na stroke, may sakit sa puso, nagda-dialysis, may arthritis, rheumatism, high blood pressures, at sa mga kabataan na may lungkot sa dibdib, bunga ng broken relationships, sa mga kabataan naliligaw ng landas. Let us ask the intercession of Mary as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Merciful and loving God, we, your people, are gathered here together today. Pagpalain mo ang Orozco family, lahat ng mga teachers, estudyante, and staff, na sana matanggap nila ang biyaya ng pagpapagaling, katahimikan ng puso, at kapayapaan ng isip, lakas ng katawan. For we ask all this in the mighty name of Jesus the Lord. Amen. All be seated for the